Magandang gabi, Sir Mark. Isa po ako sa masugid na taga-subaybay ng inyong munting channel na Sandatang Pinoy Horror Stories. Marami na rin akong napakinggang mga kwento na talaga namang kahindik-hindik at makapanindig balahibo. Ngunit kapupulutan naman ito ng aral. Dahil sa aking mga napakinggang istorya sa inyong programa, ay nahimok din ako na ilathala sa channel na ito ang naging karanasan ng aking lolo noong ito'y binata pa lamang. Sir Mark, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Sandro. Hindi ko tunay na pagkakakilanlan. 14 anyos at kasalukuyang naninirahan sa lalawigan ng Bicol. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar para sa pribado kong buhay, maging sa aking kapamilya. Dahil medyo masela ng kwentong ito, lalo na't may kaugnayan ito sa aming lahing pinagmulan. At sangkot sa kwentong ito ang aking lolo, na mismong magiging bahagi ng aking paksa. Galing po ako sa pamilyang aswang, at halos buong angkan namin ay galing sa madilim na mundo. Ngunit nabuhay kami ng tahimik at matiwasay kasama ang mga pangkaraniwang tao. Nagkalat na rin ang aming mga angkan sa iba't ibang lalawigan ng Pilipinas. Dahil malaki kaming pamilya at mahigit sa 10 magkakapatid ang naging anak ng aking lolo't lola. Kabilang na ang aking butihing ama. Ang ibabahagi kong kwento ay naganap sa taong 1962 na kung saan 17 anyos pa lang noon ang aking lolo na itago na lang natin sa pangalang Lolo Pedro. Nang mga panahong yun ay naninirahan pa noon ang magulang ni na Lolo Pedro sa bahaging Kabisayaan. Nasa pinakaliblib sila ng baryo na nanahan at ang tumatayong namumuno sa kanilang sityo ay walang iba kundi ang ama ng aking lolo na mas kilala sa tawag na Haring Aswang. Ngunit ang sityo na yun ay maraming lihim na tinatago na hindi dapat malaman pa ng mga pamilyang naninirahan sa mga karatig nilang baryo. Nasa pinakadulong sityo kasi noon naninirahan sina Lolo Pedro kasama ang kanilang kamag-anakan at kalahing mga aswang. Nagsisilbing hari ng mga aswang ang ama ng aking lolo na mismong Kapitan del Barrio sa kanilang sityo. Lahat ng mga naninirahan doon ay puro angkan ng mga aswang na iisa ang lahing pinagmulan. Ang lahi ng mga aswang na bangkilan. Gayunpaman, kahit na mga aswang sila ay hindi naman sila namimirwisyo ng mga karatig nilang baryo. Dahil nais rin nila ng tahimik na buhay na hindi ginagambala ng mga tao. Mahigpit din ang ama ni Lolo Pedro pagdating sa pinapatupad nitong batas. Tulad na lamang kapag may isang aswang na mambiktima ng tao o hayop sa kabilang sityo o baryo, ay pinapatawan ni Haring Aswang ng kaukulang parusa. Tanging pagsasaka at pag-aalaga ng mga baboy ang kinabubuhay ng bawat pamilya doon sa nasabing sityo. Sina lolo rin ang may pinakamalaking babuyan sa kanilang lugar at nagsusuplay ng mga karne sa bawat palengke ng kanilang lalawigan. Maging ang mga kalapit nilang baryo ay bumibili ng mga buhay na babaeng baboy na kanilang aalagaan upang paramihin ang mga ito. Sir Mark, 6 pala na magkakapatid sina Lolo Pedro at sumunod siya sa panganay. 3 lalaki at 3 babae. Ang 4 na kapatid naman ng aking lolo ay nag-aaral pa ng mga panahong yun. Habang si Lolo Pedro at ang kanyang kuya Simon ay pawang katuwang ng kanilang mga magulang sa pag-aalaga ng kanilang mga baboy. May sarili rin silang tricycle na ginagamit nila sa pribado nilang transportasyon
pag maghahatid sila ng mga buhay at kinatay na mga baboy sa palengke, maging sa kalapit baryo. Masasabi ko na marangya noon ang pamumuhay ni na Lolo Pedro, lalo na't Kapitan del Barrio ang kanyang ama at namumuno sa kanilang angkang pinagmulan. Isang araw, habang abala sa paglilinis ng kulungan ng mga inahing baboy na bagong panganak sina Lolo Pedro at Lolo Simon, ay may dumating na mga panauhin na bibili ng ilang buhay na mga baboy. Nang mga araw na yon, wala ang mga magulang nila dahil tumungo ang mga ito sa merkado upang ihatid ang mga kinatay na baboy sa ilang pwesto sa palengke, lulan ng kanilang tricycle. Tinatawag ng 3 kababaihan ang pangalan ng kanilang ama, na halatang kakilala ng mga ito ang Kapitan del Barrio. Itinigil muna ni Lolo Pedro ang paglilinis sa kulungan ng bagong panganak na baboy para tignan kung sino ang tao sa harapan ng kanilang bahay, habang si Lolo Simon na may nagpapakain sa mga butakal na baboy sa ibang kulungan. "Magandang umaga po sa inyo. Bakit niyo po hinahanap ang aking ama?" Magalang na bati noon ni Lolo Pedro sa 3 ginang at tinanong kung ano ang pakay ng mga ito sa kanyang ama. "Iho, anak ka ba ni Kapitan Alejandro? Naparito kami para bumili sa tatay mo ng 2 buhay na baboy. Nakakatayin namin sa nalalapit na kapistahan sa aming lugar." Wika naman ng isang ginang. "Ganun po ba? Kaso wala si Itay ngayon. Pumunta sa palengke para ihatid ang mga kinatay na karne ng baboy. Kasama po ang aking ina. Kung gusto niyo po, sasabihan ko na lang si Itay na bibili kayo ng buhay na baboy para hindi masayang ang pagpunta niyo rito. Ibigay niyo na lang po ang eksaktong address niyo para maihatid namin sa inyong lugar ang binibili niyong baboy." Magalang na sagot naman ni Lolo Pedro sa 3 ginang. "Mga ginang, sumama po kayo sa akin sa aming likod bahay para makita nyo at makapagpili kayo ng baboy na nais nyong bilhin." Dugtong muli ni Lolo Pedro sa mga ito. Tumango naman ang 3 kababaihan at sumama kay Lolo Pedro para tignan ang kanilang mga alagang baboy. Nang makarating sila sa malawak na tangkalan o kulungan, ay agad namang tinawag ng aking Lolo Pedro ang kanyang Kuya Simon, dahil ito ang nangangasiwa pagdating sa mga presyo ng buhay na baboy. Nang makapili ang 3 ginang ng 2 baboy na halos titimbang ng 50 kilos kada isa, ay nagbigay sila ng kalahating kabayaran, at ang kabuuang bayad ay ibibigay na lang ng mga ito kapag na-i-deliver na ang mga baboy. Humingi rin ng papel at lapis ang isang ginang para isulat ang kanilang eksaktong lokasyon. "Sir Mark, sabi noon ng aking mga magulang na ikwento naman sa kanila ni Lolo Pedro ang naging kaganapan, ay nagulat daw ang kuya ng aking lolo sa nakasulat na address sa papel, dahil malayo ito sa kanilang baryo, na halos nasa pinakadulo na ito ng nasabing lalawigan. At dahil nakapagbigay na ng pangunahing bayad ang 3 ginang, ay hindi na nakapagtanggi pa ang kuya ni Lolo Pedro. Nagpakilala rin ang 3 ginang sa pangalang Aling Petra, Aling Simang at Aling Susan na hindi rin nila tunay na mga pangalan. Kinabukasan din ng nakatalagang araw na ihahatid nila Lolo Pedro at Lolo Simon ang 2 buhay na baboy sa nasabing liblib na baryo ng nasabing lalawigan. Kinahaponan noon nang dumating ang mga magulang ni Lolo Pedro. Lula ng kanilang tricycle at may mga dala silang mga nakasakong balat na gulay ng mga repolyo na mga binili nilang mura sa palengke bilang pagkain sa mga alaga nilang mga baboy.
Agad namang sinabi ni na Lolo Pedro at Lolo Simon sa kanilang ama ang tungkol sa naging parokyano nila na bumili ng 2 malaking baboy at ibinigay naman sa kanilang ina ang pangunahing bayad ng 3 ginang. Tinanong din ni Kapitan ang kanyang panganay na anak kung saan ihahatid ang 2 baboy na binili ng 3 ginang. At nang makita nito ang lokasyon ay tila nabulalas ang Haring Aswang. Sinabi ng kapitan na delikado raw ang nasabing baryo dahil pinamamahayan din yun ng mga aswang na nagmula sa ibang lahi. At doon din naninirahan ng kanyang may bahay na kung saan may nakaalitan ng Haring Aswang na kapwa din mataas na uri ng nilalang na naging katunggali nito sa puso ng kanyang asawa noong ito'y nanliligaw pa lamang. Dahil nakapagbayad na ng kalahati ang 3 ginang ay walang nagawa ang kapitan kundi ang ihatid sa baryong yun ang 2 baboy. Subalit sasamahan sina Lolo Pedro at Lolo Simon ng kanilang ama para sa kanilang kaligtasan. Alejandro, sigurado ka bang ihahatid ninyong mag-aama ang 2 baboy sa baryong yun? Delikado para sa inyo ang tumungo doon dahil naghahari ngayon doon ang lalaking naging karibal mo sa akin. Kaya nga tayo nagpakalayo para maiwasan sila. Wika ng ina ni Lolo Pedro sa kanyang asawang kapitan. Corazon, ilang taon na rin ang lumipas at halos binata at dalaga pa tayo noon nang makaalitan ko ang dati mong manliligaw. At baka nakakalimutan mo na ako ang pinuno ng aming angkan at di hamak na mas malakas ako sa kanila. Saad naman noon ni Haring Aswang sa kanyang may bahay. Huwag kang masyadong maging kampante, Alejandro. Baka nakakalimutan mo rin na teritoryo nila ang pupuntahan nyo at di hamak na mas marami sila sa inyo. Paano na lang kung mapahamak ang mga anak natin? Sagot muli ni Corazon na halatang nag-aalala ito sa mag-ama. Sinabi na lang ni Kapitan sa kanyang asawa na huwag nang mangamba dahil isasama nito ang kanyang kanang kamay na nagsisilbing tagapangasiwa ng kanilang sityo at lahing pinagmulan. Kinabukasan, maaga pa lang ay itinali na nila Lolo Simon at Lolo Pedro ang mga paa ng 2 baboy at isinampa nila sa tricycle. Ang kanang kamay rin ni Kapitan ang nagmaneho ng tricycle na si Mang Tiburcio habang nakasukbit sa bewang nito ang matalas na machete. Sa likurang bahagi naman sumakay si Kapitan habang ang 2 magkapatid na may nakasabit ng patayo sa labas ng sidecar. Mahigit 2 oras din ang ginugol nila bago marating ang nasabing liblib na baryo dahil nahirapan silang pasukin ng tarangkahan ng lugar dahil makipot at malubak ang lupang kalsada. Nang makapasok sila sa bukana ng nasabing lugar sa unang sityo, ay tinanong nila ang mga pamilyang naninirahan doon kung saan ang madaling daan patungo sa pinamamahayan ng 3 ginang dahil malawak ang nasabing baryo at nahahati ito sa napakaraming sityo. Naisip rin noon ni Kapitan Alejandro na iiwasan nilang madaanan ng sityo kung saan naninirahan ng kanyang naging karibal at ang mga kalahi nito na puro din mga aswang ang nakatira upang maiwasan ang panganib. Nagpapasalamat noon ang Haring Aswang dahil taliwas ang kanilang dadaanan sa sityo ng mga aswang na malapit sa pinakadulo rin ng nasabing baryo. Ngunit hindi pa rin ito naging kampante dahil alam niyang mapanganib at tuso ang bagong pinuno ng mga aswang na dating manliligaw ng kanyang asawa. Matapos nilang tahakin ang silangang bahagi ng nasabing baryo, ay napansin nila na watak-watak ang kabahayan at maraming puno ang nakatirik roon na halatang nasa bukana ito ng kagubatan.
Dumating na rin sa punto na narating nila ang bahay ng tatlong ginang na magkakasama sa iisang bubong. At napag-alaman nila na magkakapatid pala ang mga ito, na agad namang nakilala ng kapitan. Nagulantang naman sina Lolo Pedro at Lolo Simon nang bigkasin ng kanilang ama ang pangalan ng tatlong ginang. Dahil iba ang kanilang mga pagkakakilanlan, buhat nang magpakilala ang mga ito sa kanila kahapon. Kumusta ka na, Alejandro? Ilang taon na rin ang lumipas nang huli tayong magkita. Mas pinili mong sumama sa babaeng kinamumuhian ko, imbis na mahalin mo ako noon. Kinasusuklaman kita, Alejandro. 10 ng iyong mga kaanak. Pagalit na wika ng isang babae na nagpakilala kahapon na Aling Petra, na mismong bunso sa tatlong magkakapatid. Ngunit ang tunay nitong pangalan ay Soledad, ayon na rin sa pagbigkas na pangalan noon ng ama ni Lolo Pedro. Sinabi rin ng isang ginang na buhat nang malaman nila kung saan naninirahan ang mga magulang ni Lolo Pedro, ay pinagplanuhan na nila ito. Sinadya nila na bumili ng mga baboy habang wala ang mga magulang ng aking lolo, dahil ilang araw na ang mga ito na nagmamanman sa kanilang lugar. Mas lalong nabulalas ang Haring Aswang nang lumabas sa loob ng bahay ni Aling Soledad ang dati nitong karibal na minsan na niyang nakalaban na pinuno rin ng mga aswang, kasama ang mga kalahi nito. Mayroon ding mga kalalakihang aswang na nagkukubli sa mga puno. Nahalatang pinaghandaan talaga ang araw na pagdating ni Kapitan, kasama ang kanyang 2 anak. Nakipagsabwatan si Aling Soledad sa pinuno ng mga aswang na si Mang Lucio upang makapaghiganti sa Haring Aswang, dahil pareho sila na nasawi sa pag-ibig. Dahil ng mga kabataan nila noon ay labis na minamahal ni Aling Soledad ang ama ni Lolo Pedro, habang si Manong Lucio naman ay masugid na manliligaw ng ina ng aking lolo. Lucio, Soledad, maraming taon na ang lumipas. Bakit hindi pa rin mabura sa isipan nyo na hindi kayo pinili ng mga taong labis nyong minamahal? Alam mo naman noon na kaibigan lang ang turing ko sa iyo, Soledad. At ikaw naman, Lucio, kahit kailan na hindi ka minahal ng aking asawa. Nagmamahalan kaming 2 at may sarili na kaming pamilya. Siguro naman ay may sarili na rin kayong mga pamilya at mga anak. Giit ng ama ni Lolo Pedro kina Mang Lucio at Aling Soledad. Makasarili ka, Alejandro. Ikaw lang ang naging masaya sa buhay mo ngayon. Dahil hanggang sa ngayon ay ganap pa rin akong dalaga. Ilang taon akong nagdurusa at nangungulila sa pagmamahal mo na dapat ibinigay mo sa akin imbis sa asawa mo ngayon. Kinamumuhian kita, Alejandro, at gagawin ko ang lahat para maranasan mo ang pagdurusa ko sa mahabang panahon. Papatayin namin ang buong pamilya mo at ititira kong buhay ang iyong asawa para maranasan din niya ang naranasan ko. Pagalit muli na wika noon ni Aling Soledad. Alam ko na ang tunay mong intensyon, kaya nakipagsabwatan ka kay Lucio. Nais mong maging miserable ang buhay ng asawa ko. Sa tingin mo ba madali niyo akong mapapaslang? Maaaring mapatay ninyo ako ngayon dito sa mismong kinatatayuan ko. Ngunit pinapangako ko na hindi niyo mapapatay ang aking pamilya, dahil ipaghihiganti nila ako kasama ang mga kamag-anakan at kalahi ko. Matapang na wika ng Haring Aswang sa mga ito. Simon, Pedro, bumalik na kayo sa ating baryo at sabihin ninyo sa inyong ina na patibong lang ang lahat.
kung bakit tayo pumunta sa baryong ito. Kapag hindi na kami nakabalik ni Tiburcio sa ating baryo, ibig sabihin nun patay na kami. At ipaalam nyo rin kung sino ang responsable sa aking pagkamatay. Habilin ng Haring Aswang kina Lolo Simon at Lolo Pedro dahil wala itong katiyakan sa magaganap na labanan. Nabahala naman si Mang Lucio sa sinabi ni Kapitan dahil alam nito na maraming kamag-anakan at kalahi ang Haring Aswang na naninirahan sa sinasakupan nito. Ayon na rin sa nasaksihan ng 3 ginang buhat nang magsimula silang magmasid sa baryo ni na Lolo Pedro. Nasabi rin yun ng Kapitan dahil batid nito na walang kasiguraduhan na mananalo siya sa pangkat ni Mang Lucio kahit nakasama niya si Mang Tiburcio. At dahil mataas din ang pride ng pinuno ng mga aswang na si Mang Lucio, ay ayaw nitong mapahiya sa mga sinasakupan niya. Ay hinamon nito ang Haring Aswang ng isang madugong labanan sa pagitan lamang nilang dalawa. Kapag natalo si Kapitan Alejandro sa isang labanan, ay kapalit nito ang ulo ng dalawa niyang anak na sina Lolo Simon at Lolo Pedro. At kapag si Mang Lucio naman ang natalo sa labanan, ay makalalabas silang lahat ng buhay na sinang-ayunan naman ni Haring Aswang. Hindi na nila hinintay ang dapit hapon kung saan madilim na ang kalangitan na pwede silang mag-anyong mga halimaw. Magaganap ang kanilang duelo sa pagitan ng kanilang mga sandata at talas ng mga sundang. Ibinigay naman ni Mang Tiburcio ang kanyang machete sa Kapitan upang gawing sandata habang si Manong Lucio naman ay hinugot ang mahabang sundang sa kanyang bewang. Mga kasama, walang makikialam sa duelong ito. Maliwanag ba? Personal na labanan ito ng 2 pinuno ng angkan. Ipapakita ko sa inyo ang pagiging pinuno ko ng ating lahing pinagmulan. Matapang na wika ni Mang Lucio sa kanyang mga kalahi bilang panata na lalabanan nito ang Haring Aswang sa pagitan lamang nilang dalawa. Sir Mark, sabi ng mga magulang ko noon ay agad daw na sinugod ni Mang Lucio ang ama ng aking lolo. Naging mainit ang labanan ng dalawa sa pagitan ng kanilang matatalas na sandata. Sa bawat paglapat ng mahabang sundang at machete ay naglilikha ito ng nakabibinging kalansing ng metal at pagsiklab ng tilamsik ng apoy na nagmumula sa pagkikiskisan ng 2 matatalas na armas. Naging tensyonado naman sina Lolo Simon at Lolo Pedro dahil malakas din si Mang Lucio na halatang may ibubuga ito sa labanan. Dumating na rin sa punto na tinamaan ng matalas na sundang ang Haring Aswang sa iba't ibang parte ng katawan, dahilan para pumulandit ang sariwang dugo sa lupa. Ngunit nanatili pa ring nakatayo ang Kapitan at hindi sumusuko sa madugong labanan dahil likas na dito ang pagiging magiting at matapang na Haring Aswang. Pilit pa rin na nilalabanan ni Kapitan Alejandro si Manong Lucio na walang bakas na takot sa kanyang mukha kahit na duguan na ito, hanggang sa maharibas ni Haring Aswang ang kanyang katunggali sa bahaging hita, dahilan para mahiwa ito ng malalim at mapaluhod sa lupa. At dahil natamaan si Mang Lucio sa maselang ugat na maaari niyang mabalisa, ay nahirapan na itong makatayo at makakilos. Dahil sa pagkakataong yun, ay hindi na binigyan pa ng pagkakataon na Kapitan ng kanyang kalaban. Malakas na iwinasiwas ni Haring Aswang ang machete at tumama ito sa kaliwang balikat ni Manong Lucio na halos mahiwa ng malalim ang malapad nitong dibdib at bumulwak ang masaganang dugo. Akmang tatabasin na ng ama ni Lolo Pedro ang liig ni Mang Lucio upang pugutan ng ulo, ay hindi niya ito na ituloy.
Tila dumampilang ang talim ng matsete sa lalamunan ng pinuno ng kabilang angkan at muling hinawi ni Haring Aswang ang matsete na halatang wala itong balak na patayin si Mang Lucio. Alejandro, bakit nagdalawang isip ka na tabasin ang aking leeg? Bakit hindi mo pa ako patayin? Pagkakataon mo na upang paslangin ako. Huwag kang mag-alala, Alejandro, dahil may isa akong salita. Makakalabas kayong mag-aama ng buhay. Oras na patayin mo ako. Sambit ni Mang Lucio habang sapu-sapu nito ang malaking hiwa sa dibdib habang tumatagas ang malapot na dugo. Humahanga ako sa iyo, Lucio. Karapat dapat kang maging pinuno ng inyong angkan. Dahil pinanindigan mo ang iyong sinabi na kapalit ng kamatayan ng matalo sa ating labanan. Itigil mo na ang masidhing galit sa akin. Mahal ko ang asawa ko at marami kaming anak. Hindi ka karapat dapat mamatay dahil kailangan ka ng mga kalahi mo bilang pinuno. Itigil na natin ang hidwaang ito at mamuhay na lang tayo ng tahimik sa mga tinatahak nating landas. Makahulog ang sabi noon ni Haring Aswang kay Mang Lucio. Matapos yung sabihin ni Kapitan ay tuluyan din itong nanghina dahil marami din siyang natamong mga sugat at pinsala. Akmang aatakihin na sana ng mga kalahi ni Mang Lucio si Kapitan ay pinigilan sila ng kanilang pinuno bilang katuparan sa naging kasunduan sa kanilang laging labanan. Sinabihan noon ni Mang Lucio sina Mang Tiburcio, Lolo Simon at Lolo Pedro na alalayan nila ang Haring Aswang at umalis na sila sa nasabing baryo. Nanlumo naman sina Aling Soledad dahil hindi natupad ang hiling nito na mapatay si Alejandro, ang lalaking iniibig niya ng lubusan sa mahabang panahon. Wala ring nagawa ang ginang dahil pinag-utos na ng kanilang pinunong aswang na makakalabas na ng buhay ang mag-aama sa kanilang teritoryo. Dahil sa senaryong yon, ay iniwan na lang nila Lolo Simon at Lolo Pedro ang dalawang baboy sa nasabing baryo. Dahil doon nila isinampa si Kapitan sa loob ng sidecar habang nasa tabi nila ito. At si Mang Tiburcio muli ang nagmamaneho ng tricycle. Nang makarating sila sa kanilang bahay, ay agad namang ginamot ng may bahay ang kanyang sugatang asawa at ipinaliwanag ng magkapatid ang naging kaganapan sa baryo nilang pinuntahan. Saksi si Mang Tiburcio. Napanatag naman ang kalooban ni Corazon sa sinabi ng kanyang dalawang binatang anak na hinayaan na silang makalabas at mabuhay sa baryo ng mga kauri nilang aswang na pinamumunuan ni Mang Lucio, ang dati niyang masugid na manliligaw. Dahil sa naganap na duelo sa pagitan ng dalawang pinuno ng mga aswang, ay natahimik na rin ang dalawang angkan. Hindi na raw muling ginagambala ni na Aling Soledad at Mang Lucio ang pamilya ni Lolo Pedro. Nabalitaan din noon ng mga magulang ni Lolo Pedro na sina Mang Lucio at Aling Soledad ang nagkatuluyan, kahit na nasa kalagitnaan na sila ng kanilang mga edad. Sa mga lumipas pang panahon na kung saan nagkaroon na rin ng sariling mga pamilya sina Lolo Pedro at ang mga kapatid nito, ay naisipan ng mga ito na manirahan sa iba't ibang panig ng lalawigan sa Pilipinas. Sa Kabikulan naman napadpad si Lolo Pedro dahil doon niya nakilala ang kanyang napangasawa na nagmula rin sa angkan ng mga aswang. Nagkaroon sila ng maraming anak at isa na nga doon ang aking ama. Kahit na isang aswang ang aking ama at pangkaraniwang tao naman ang aking ina, ay hindi naman naging hadlang sa kanilang pagsasama ang pinagmulang lahi ng aking ama at bumuo sila ng masayang pamilya at maraming anak.
isa na nga ako sa naging bunga ng kanilang wagas na pagmamahalan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Naway maibigan ninyo ang aking itinampok na istorya. Hingil sa naging karanasan ng aking lolo Pedro at ang pamilya nito na kung saan naghahari ang kanyang amang kapitan sa kanilang baryo. Kahit na nagmula ako sa pamilyang aswang, ay hindi naman ako nagsisisi na sila ang naging magulang ko. Dahil pinalaki nila ako ng maayos at hindi nanlalamang ng kapwa. Lubos na gumagalang ang inyong masugid na taga-subaybay, Sandro ng Bicol. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayong mag-subscribe sa side channel natin na Pagsapit ng Gabi Horror Stories. Dito ko po ilalapag ang mga fiction horror stories na isinulat ng mga magagaling nating mga writers. Ilalagay ko po ang link sa comment section. Pindutin nyo lang at sana makapag-subscribe po kayo. Muli po, Pagsapit ng Gabi Horror Stories. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Sandatang Pinoy, mag-subscribe na po kayo at pindutin ang notification bell. Muli po, ako po si Mark. Maraming salamat po sa inyong lahat.